Eric, magandang gabi. Welcome sa APA Pilipinas. Yes, magandang gabi po, Sir Andy. Kumusta ba? Sino bang magiging panauhin natin ngayon? Meron ho tayong isa pang opisyal ng CAAP na magiging guest, Eric. Yes, sir. At nilunch ho kasi itong program na ito last week. Ito po yung tinatawag nating New Aeronautical Information Service System. Ito po yung magkakaroon ng transition na magiging fully digitalized na at integrated yung ating AIM system. Sa gabi po ito ay pakilala ko yung pwedeng magpaliwanag kung ano itong sistemang ito at ang maintindihan ng ating mga kababayan. Si Mr. Daniel Benamir, siya po yung facility in charge, charting section. Siya po magpapaliwanag kung ano itong programang ito. Mr. Daniel Benamir, Facility in Charge ng Charting Section dito po sa Aeronautical Information Service Group sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Mr. Benamir, magandang gabi po. Welcome sa APA Pilipinas. Magandang gabi po, Sir Andy at Sir Eric. Magandang gabi rin po sa mga nakikinig at nanonood ng live sa ating palabas ngayon. Sabi ni Eric, ito raw ay bagong launch na sistema, itong Aeronautical Information System. Ano po ba yan? Paki-explain nga po kung ano ang ibig sabihin ng terminology nila. Aeronautical Information Service. Bale, Sir, ang Aeronautical Information Service ay yung system na ginagamit po natin ngayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Ito yung system na ginagamit ng opisina namin, AIS Group din po na tinatawag. Bale, kami ang responsable sa pagbibigay ng tama, maasahan at napapanahong impormasyon na kailangan para maging ligtas, maayos at epesyente ang paglipad ng mga eroplano. Sa mas simpleng paliwanag, kami yung single source ng truth ng aeronautical data. Ibig sabihin, lahat ng critical na impormasyon na ginagamit ng piloto at air traffic controllers ay nagmumula sa amin. Bali, kinokolekta namin at pinoproseso ang datos tulad ng kondisyon ng runway, navigation aids, mga pagbabago sa airspace. Ang mga ito ay nilalathala sa AIP at NOTAM na ginagamit sa flight planning. Bagamat hindi kami ang nakikita ng pasahero, masasabi namin kami ay ang invisible backbone ng aviation. Sa Pilipinas, patuloy naming pinapaunlad ang aming sistema, lalo na sa paglipat mula sa AIS papunta sa panibagong Aeronautical Information Management o AIM na tinatawag. So ito yung bagong procure na Aeronautical Information Management System o AIM. Tama ba? Bago lang nahawak ng CAAP? Opo, Sir Andy. Bale, bagong procure lang siya ng ating opisina. At ngayon, nasa implementation phase na natin ang ating bagong system. Bale, April 2027 hanggang sa October ng susunod na taon na mayroong humigit kumulang na 500 araw. Ano pong sistema ang pinalatin nito diyan sa CAAP? Anong sistema? Meron bang naluma na kailangan nating i-update with this bagong AIM na ito? Bale, sir, sa ating lokal na regulasyon sa CAAP, meron po tayong sinusunod na ICAO regulations. Dito sa ICAO regulations na ito, mandated ng ICAO na mag-develop ng bagong technology from AIS, Aeronautical Information Service. Kalaunan ay magiging Aeronautical Information Management tayo. Dito tayo nag-procure ng bagong sistema. Dito sa bagong sistema na ito, nakafocus ngayon sa digital data integrity. Kabilang sa mga pangunahing features ay yung electronic AIP na nagkakaroon ng pamamahala ng digitalisasyon sa publication. Mayroon din itong mga digital datasets na ginagamit sa AIP, terrain obstacles at aerodrome mapping. Meron din itong mga NOTAM, digital NOTAM management. Sinama na namin ng integrated flight planning, aeronautical charting, and quality management system at cyber security na integrated ngayon sa ATMC infrastructure natin. Bale, marami tayong i-develop at ipinaunlad lalo sa Aeronautical Information Management ngayon na nasa CAAP. Alamang itong mga bagong procurement na ito, itong bagong sistemang ito ay sumusunod sa international standards, ano?
Ano nga ba yung organisasyon na may kinalaman sa civil aviation sa buong mundo? Yung ICAO, ikaw ba yun? Bale, Sir Andy, tama po kayo. Ang International Civil Aviation Organization. So ito'y pagsunod sa mga bagong patakaran din ng international aviation, Mr. Binamir? Opo, Sir Andy. Sumusunod ngayon ang CAAP sa mga bagong regulasyon ng ICAO. In practical terms, itong bagong sistema natin ito, sino po ang outside users na nasa labas po ng CAAP? Sinong kliyente ninyo para sa sistema ito at anong mga pagkakataon na ginagamit ang sistema ito, Mr. Binamir? Bale, sir, nagkaroon tayo ng mga pagde-develop mga technology. So, ang ating timeline is from AIS to AIM to SWIM. So, bale, bago maging SWIM, kailangan muna tayo pumunta sa pagiging AIM. Dito sa AIM, ang mga stakeholders na gumagamit ay yung mga lumilipad na mga eroplano na gumagamit ng airspace natin sa Pilipinas. So marami po tayong companies or foreign companies na lumilipad dito sa ating airspace. Sila po ang nakikinabang sa ating pag-develop ng technology na ito. Halimbawa sa isang paglipad, ano ang nangyayari? Sino ang nakikipag-ugnayan sa sistemang ito doon sa eroplano? Piloto malamang or ano bang papel nung kliyente ninyo sa eroplano mismo sa isang flight halimbawa? Ako po, Sir Andy. Bale, Sir Andy, bago lumipad yung ating mga eroplano, nagkakaroon po tayo ng mga flight briefing kung tawagin and flight planning. Dito po sa flight briefing at saka sa flight planning, inaalam po nila ang real-time na estado ng pupuntahan nilang paliparan. Kung ano po ang naipublish natin, gamit ang AIP, gamit ang NOTAM, babasahin po nila yon bago po sila lumipad at gagamitin po nila yon sa paglipad nila para maging episyente at ligtas ang paglipad po nila. Ano ba ito? Meron siguro sa digital systems ninyo, may papel pa bang binabasa dyan or sa computer na niya nakikita? Sa ngayon po, ang Aeronautical Information Management, patungo na po tayo sa digitalization. Binabawasan na po natin ang paggamit ng mga paper. Bale sa digitalization po natin, meron po tayong tinatawag na electronic AIP. Magkakaroon po tayo ng access sa electronic AIP gamit yung bagong sistema natin. Magkakaroon din po tayo ng access sa digital NOTAM and sa integrated flight planning. Bale magkakaroon ng pagbawas sa paggamit ng papel and fully digital na po ang patutunguhan po natin. Paano ito makakatulong para mas maging madali ang trabaho ng mga piloto sa kanilang mga flights daily halimbawa? Kung dati po babasahin pa po nila sa papel mga updates na makikita nila. Sa ngayon po, kapag naipalabas po ang isang NOTAM, makikita po in a standardized digital format ang isang NOTAM. Makikita po nila yon sa real time habang lumilipad po sila. Magagawan po nila ng paraan or maging ligtas ang kanilang paglipad nang walang abala. Dire-diretso lang po. Titingnan lang po nila kung ano yung nakasulat sa ating digital NOTAM and okay na po yung ating paglipad. Good as go na po. Mr. Binamir, ito ba ay kasalukuyan ang pinatutupad sa lahat ng CAAP operations, sa lahat ng kailangan ninyong pagsilbihang mga stakeholders o may mga dapat pang ayusin dito? Pwede po ninyong i-share sa amin kung ano mga balak ninyo para fully implemented ng sistema ito? Sa kasalukuyan po, natapos na po natin ang procurement process. Bale, ngayon po, ang proyekto ay nasa implementation phase na. Dito sa implementation phase, sabi ko nga po kanina, nagsimula po siya noong Abril 2026 at inaasahang matapos ng Oktubre ng 2027 na may kabuuang 548 na araw. Ito ay isang estratehikong investment na magpapalakas sa kakayahan ng ating bansa patungo sa aeronautical information management. Dahil bago ang sistema, bagong procure ka nga, ibig sabihin po ba may mga kailangan pa ninyong sanaying mga empleyado ng CAAP at mga stakeholders sa aviation industry na
At ano ho mga bagong skills o bagong empleyado na kailangan para sa sistemang ito, Mr. Binamir? Apo, magandang balita po yan dahil mamaya sasabihin po natin kung ano po yung mga bagong empleyado na makukuha po natin. Sa kasalukuyan po, napaka-importante na ang ating workforce ay magkaroon ng comprehensive training at ito ay nakapaloob sa transition plan natin. Sa loob ng 548 days, ang ating mga specialist ay sasailalim sa intensive training at mag-upskill tayo para ma-master natin ang bagong AIM workflow. Ang aming roles ay mag-evolve mula sa pagiging technical editor patungo sa pagiging data managers. Tungkol naman sa nabanggit nyo pong bagong empleyado, kami po ay nagagalak na i-anunsyo na magkakaroon ng mga bagong trainees para sa Aeronautical Information Service Comprehensive Course o AISCC kung tawagin. May gaganapin po tayo sa huling quarter ngayong taon ng nationwide examination sa mga sumusunod na lugar sa Bicol, Iloilo, Manila at Zamboanga. Sa mga nais pong maging parte ng aming opisina, malugod ko po kayong inaanyayahan na tumutok sa opisyal na anunsyo sa ating CAAP website para sa magiging training at eksaminasyon po natin. Anong mga profesyon, anong mga courses o degrees or training ang dapat dinaanan ng mga interesado mag-apply sa ganyang klase po ng training? Bale, nagkaroon na po tayo ng batch 1 sa AISCC. Dito sa AISCC, any graduate course naman po is malugod po naming tatanggapin. As long as maipasa po natin ang examination at after ng examination is magkaroon po ng training, maipasa rin po, magiging parte po sila ng Aeronautical Information Service. Galing. Ano magiging tawag sa kanila kapag sila'y bahagi na ng grupong iyan, Mr. Binamir? Bale po sa ngayon, sir, meron po tayong reorganization na tinatawag. After the reorganization, ang ipapangalan po sa amin ay AIS Specialist po. AIS Specialist, Aeronautical Information System Service Specialist. Yun ba? So, may mga age limits ba yan o course requirements para makaready na kahit wala pa yung official announcement? Excited kami. Bale sir, yung ating po mga age requirements, antayin na lang po natin yung ating anunsyo sa official website. Okay. Pwede po nila maging reference sa CAAP website yung previous announcement po namin para maging gabay po sa kanilang pagkuha ng mga document requirements, sir. At i-announce din natin dito sa programa, Mr. Binamir. Finally, ano ang misyon ng CAAP sa pag-procure nitong bagong Aeronautical Information Service System? At anong commitment din ng inyong ahensya para sa mga kababayan natin para ito'y maayos na mapatakbo at maging improvement, mapaganda ang serbisyo ng aviation sa ating bansa? Okay. Bale, Sir Andy, sa mga ating nakikinig na kababayan, ang ating misyon ay napakalinaw. Itaas ang data accuracy, timeliness at compliance ng CAAP sa ICAO standards. Higit pa po sa teknolohiya at pag-upgrade, ang pangunahing dahilan ay commitment po natin sa kaligtasan ng bawat pasahero sa Pilipinas. Pinoposisyon po natin ngayon ang Pilipinas bilang isang modernong aviation hub na may mataas na pamamantayan sa safety at innovation. Bale, Sir Andy, before matapos po ang aking pagsagot, idadagdag ko lamang po na meron po kaming further announcement at malugod po namin sinasabi sa mga stakeholders ng AIS, meron na po tayong digital NOTAM or electronic NOTAM na makikita sa ating ais.caap.gov.ph. Magkakaroon po kayo ng access dun sa ating NOTAM publications. Hindi pa po siya digital. Bale, access pa lang po sa pagiging na-publish na NOTAM dito po sa ais.caap.gov.ph. Sa mga stakeholders po ng AIS, antayin lang po sa April 27 at magkakaroon na po kayo ng access sa ating NOTAM. So, punta lang sila sa website ng CAAP, magkakaroon na ng, ano tawag doon, button or link or page o ano? Yes sir, magkakaroon po tayo ng link sa mga na-publish po natin na NOTAM. Galing, galing.
Anyway, congratulations at meron tayong ganyang klase ng bagong sistema rito sa Pilipinas na sunod sa international standards at good luck sa ginagawa po ninyo and of course, good luck dun sa mga mag-e-exam sa sinasabi po ninyo magiging kurso kung saan ay pipili tayo ng mga specialist dito po sa Aeronautical Information Service Group ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Mr. Binamir, maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Andy. Maraming salamat po sa mga nakikinig. And Mr. Eric, kumusta? Ano bang mga iba pang pwede mong idagdag na balita from KAA, from your side? Well, yun pong ating fare truck na i-deliver na yung dalawa doon sa Lawag at saka dito sa Puerto Princesa. On the way na po yung 6 pa doon sa mga ibang airports. At itong year na ito, magpo-procure kami ng additional 16 new ARFF fire trucks, ano? At para ma-augment po yung mga airports natin dahil nag-expand ho yung mga runways natin eh. Kaya kailangan pati yung ating mga ARFF fire trucks ay makasabay doon. Dahil ang sukat ho kasi ng runway, doon ho kailangan yung serbisyo ng aircraft, whether isa lang ba, I mean yung fire truck, whether isa lang ba o dalawa sa any particular airport. Mandanto po yan ng ICAO eh. Pero ang target ninyo at least minimum tig-isa yung mga airport natin, kay Eric? Well, meron ho kaming over 60 na kaya lang isa-isa naming minomodernize lahat, especially yung mga hub na tinatawag, yung mga maraming flight. Yun ang binibigyan namin ng mas malaking pansin ngayon na maglagay at mag-improve ng mga equipment kasi nga po kailangan makasunod sila doon sa progreso ng particular na airport. Kung mas busy yung airport, nasa priority siyempre sa deployment ng mga, ang tawag yan, ARFF. Yes po. Kay Eric, maraming salamat po again sa tulong po ninyo sa ating programa. Yes, maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. Thank you very much. Si Ginoong Eric Apolonio, mga kaibigan, siya po ang hepe ng CAAP Media Relations Office sa Civil Aviation Authority of the Philippines po yan.